Mabilis na napabangon si Portia at dumiretso sa CR, nang mangasim ang kanyang sikmura. Para siyang nawala ng lakas kasusuka. Tanging laway lang naman ang lumalabas. Napahawak siya sa kanyang noo at napapikit. Diyos ko, mahinang aniya at napasandaw sa wall, lang saglit pa ay sumuka na naman ulit. Ramdam na niya ang panghihina ng kanyang katawan. Nang maramdamang medyo okay na ang kanyang pakiramdam ay kaagad na nagmumag siya at lumabas na. Napaupo siya sa edge ng kama at napahawak sa kanyang tiyan. She heaved a deep sigh. Anak, huwag mong masyadong pahirapan si mama, kausap niya rito. Huminga siya ng malalim at napatingin sa digital clock sa gilid at napahilamos. Malapit na siyang mali, mabilis ang kilos na naligo na siya at nagbihis. Pagbabanga niya ay nakita niya pa si Theodore na kauupo lang din sa upuan nito. Mukhang kakain na rin. Oh, Portia, halika na kumain ka na, aya sa kanya ni Genggeng. Tumango naman siya bilang sagot. Maingat ang kilos na umupo siya at iniiwasan niyang mag-abot ang kanilang paningin ni Theodore. Ilang saglit pa ay nilagyan nito ng sinangag ang kanyang plato. Akmang susubuha siya ng mga sim na naman ang kanyang sikmura at mabilis na pumunta sa sink. Kaagad na dinaluhan naman siya ni Theodore at hinagod ang kanyang likod. Kumuha rin ng maligamgam na tubig si Genggeng na may kunting asin soka ipinainom sa kanya. Anong nangyan? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Genggeng. Nakatingin lang si Theodore sa kanya na tila ba confused. Hindi ito nagtanong at tila hinihintay lang siyang magsabi kung ano ang nangyari. Hindi ko alam, nagising na lang ako kanina sobrang sama ng pakiramdam ko, esgaot niya rito. Hinwakan naman nito ang kanyang noo at napailing. May sinat ka, ani Geng. Ha, huwag ka nang pumasok ngayon. I'll talk to your professors. Magpagaling ka muna, wika ni Theodore. Tiningnan niya lang ito at tinanguhan. Inalalayan naman siya nito na umupo ulit. Hindi na siya kumontra sa ginawa nito at hinang-hina talaga ang katawan niya. Kumuha na lamang ng soup si Genggeng at ibinigay sa kanya. Ito na muna ang kainin mo. Huwag mong biglain ang tiyan mo't normal na masusuka dahil may lagnat ka. Ang dry pa ng kinain mo, wika nito. Tumango lamang siya. Papupuntahin ko ang doktor dito para ma-check ka, saad ni Theodore. Umiling naman ang dalaga. Huwag na, okay lang ako, linom lang ako ng gamot mamaya. Itutulog ko lang to at magiging okay na ako, matabang niyang wika habang nakatuon lamang ang pansin sa sabaw. Tila hindi ito sang-ayon sa sagot niya pero sumabat na si Genggeng. Hayaan mo at ako na ang bahala na magdala sa kanya sa hospital kung anuman. Imo-monitor ko siya, tawagan kita kaagad, anito. Okay, sambit nito, ilang saglit pa ay natahimik na silang tatlo. Tumayo na si Theodore at ramdam niyang nakatitig ito sa kanya. I'll go now, kung may kailangan ka don't hesitate to call me, anito. Tumango lamang si Portia at hindi talaga ito binigyan ng tingin. Nang makaalis ay saka naman umupo si Genggeng sa katapat niyang upuan. Portia, magsabi ka nga ng totoo. Buntis ka no? Direktang tanong sa kanya ni Genggeng. Sinalubong niya ang tingin nito at mahinang tumango. Sabi na saad nito at napapitik pa sa hangin. Grabe, ngayon lang yata ako naging masaya ng sobra, wika nito at humalaklak. Natawa na lang din si Portia na nakatingin dito. Ano na, wala ka ba talagang balak na kausapin si Theodore? Titiisin mo talaga siya, Yuzisa nito. Paano na ang pagbubuntis mo? Itatago mo sa kanya. Unfair iyon ha, deserve niyang malaman at matagal na niyang pinangarap na magkaanak, dagdag pa ng matanda. Kagabi na guilty ako nung makita ko siya. Hindi ko na makapa sa sarili ko na galit ako sa kanya. Naawa ako at nakonsensya, wika niya. Kasi nga, siguro nadala ka lang sa emosyon mo. Idagdag pa na buntis ka, over the top ang hormones mo, saad nito. Ganoon ba yun? Oo, so ano na? Wala kang balak na ayusin ang gusot niyo? Tanong nito. Huminga naman ng malalim si Portia at umiling. Hindi ko nga alam kung paano siya ay approach. Pakiramdam ko tuloy bumalik kami sa nakaraan na nag-iilangan pa, aniya rito. Normal at galing kayong away. Geng, paano ko kayo sasabihin sa kanya na magkakaanak na kami? Hindi ko kayang mag-sorry sa kanya. Nababahag ang buntot ko malungkot niyang tanong sa kaibigan. Natawa naman ito, kasi naman hayaan mo, kilala mo naman ang boss ko, madali lang suyuan yun.
Kausapin mo lang iyon at sabihan ng I miss you, paniguradong magkukumahog iyon sa'yo. Luluhuran ka pa nun, sambit ni Geng. Grabe sa kaowahan, aniya at natawa. Dear Hind Inga, totoo ang sinasabi ko, giit nito. Masyado ka kayang mahal ni Theodore. Patawarin mo na kasi, nabalikan mo naman na si Maggie eh. Isa pa, napatunayan namang hindi niya ginusto yun. Biktima lang din siya Portia. Huwag kang victim blaming. Kasi kung sa babae nangyari ang ganoon attempted rape iyon no. Kasalanan iyon ni Maggie. Hindi porket babae siya matatakasan niya ang ganiyang kaso kung sakali, alam kong hindi yun magagawa ni Theodore sa'yo. Kahit nga lasing ikaw ang hinahanap-hanap, wika nito. Sige, kakausapin ko siya. Kaso hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na buntis ako, aniya ito. Gulatin mo Portia. Ha? Kailan ba ang susunod mong visit sa OB? Pasamayin mo, gulatin mo ganoon, suhestyon nito. Napaisip naman si Portia, mukhang magandang ideya nga iyon. Sa tingin mo ba hindi siya magagalit o magtatampo sa Kim? Tanong niya rito. Kung patatigilan mo yan paniguradong magtatampo at magagalit talaga iyon, saad niya rito. Ayaw pa naman no na ginagawa siyang tanga, dugtong nito. Sige, subukan ko siyang kausapin mamayang gabi, aniya. Oo, saka ayusin niyo na yung problema niyo. Ako ang naiipit sa problema niyong dalawa eh. Hindi ko alam kung saan ako papanig, masyado niyo akong pinapahirapan, reklamo nito. Natawa na lamang si Portia. Susubukan ko siyang kausapin mamaya, aniya rito. Buti pa nga, sige na, magpahinga ka muna at mukhang mahirap ang paglilihim mo, sambit nito. Tumango naman siya at umakyat na sa kanyang kwarto. Humiga siya at nakatingin lang sa kisame. Inabot niya ang kanyang cellphone at may mga missed calls and chats galing kay Gemma at team. Natawa naman siya at nai-imagine na niya ang nakabusangot na mukha ni Gemma. Nag-reply lang siya at natigilan ng mapunta sa kanyang newsfeed. Kita niya ang account ni Theodore at pinindot iyon. Tiningnan niya ang gwapong mukha nito at huminga ng malalim. Bumalik siya sa message at nag-type. Pwede ka bang umuwi ng maaga mamaya? Mag-usap tayo. Nagdadalawang isip siya kung i-send ba niya iyon o hindi. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Pakiramdam niya tuloy ay bumabalik sila sa panahong kakikilala pa lamang nila ang isa't isa. Miss na niya ito. Pero talagang nanalo ang ego niya. Mas gusto niyang hindi na ito. Pansinin pa, nadala siya sa galit niya. Ano ba? Aniya sa sarili at inilagay sa dibdib niya ang cellphone. Huwag na nga lang, wika niya at ipinikit ang kanyang mata. Hanggang sa nakatulugan na lang niya. Nagising siya sa maghinang takip sa kanyang mukha. Jasmine, aniya at mabilis na bumangon para yakapin ito. Napabisita ka, aniya rito. Bumusangot lamang ito at mahinang tinapik ang kanyang balikat. Nagsumbong si Theodore sa asawa ko na may sakit ka raw. Kaya pinuntahan na kita rito. Kumusta na ba ang pakiramdam mo ha? Okay ka lang ba? Ano ba ang nangyari? Yuzisa nito. Tiningnan niya lang ito at ninitian. Wait, aniya at lumaya. Kinalkal niya ang kanyang bag at kinuha ang pregnancy test kit. Nilapitan niya si Jasmine at maingat na inilagay ang PT sa kamay nito. Nagtatakang tiningnan naman siya ni Jasmine at nanlaki ang mata nang makita iyon. OMG, anito at napatikip sa kanyang bibig. Totoo, hindi mo ako pinaprank diba? Paninigurado nito. Tumango naman siya at napangiti. Mahigpit na niyakap siya nito at maliyak pa yata. Ba't ka umiiyak? Tanong niya rito. Sobrang saya ko para sa'yo, arito at sumangot pa. Niyakap siya nito ulit. Congratulations Portia, wika nito. Thank you, sagot niya rito. Alam na ba ni Theodore? Yuzisa nito. Umiling naman kaagad ang dalaga. Jasmine just snapped her fingers. Sabihin mo na, huwag mo nang patagilan. Magtatampo yan, baka wala na talagang katapusang tampuhan ang mangyayari sa inyong dalawa, wika nito. Sasabihin ko mamaya, sagot niya rito. Correct. Okay na ba kayo ngayon? Nakapag-usap na ba? Huminga naman ng malalim si Portia. Last naming usap hindi nag-abot ang gusto namin. Naisip ko kasing umuwi na lang sa probinsya, aniya rito. Dahil, tikwas na tikwas ang kilay ni Jasmine. Mukhang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Nakita ko siyang may kasama sa ibabaw ng kama ng opisina niya kasama si Maggie. Pareho silang hubad, at kung late akong dumating baka hindi lang iyon ang naabutan ko, kwento niya rito. What?
Kaya naman pala, walang hiyang yun ah. Relax, huwag ka munang magalit, sambit niya rito at natawa. Nilagyan ng gamot ni Maggie ang kape niya. Alam ko namang biktima lang siya, alam kong hindi niya iyon ginasto. Pero hindi ko talaga napigilan ang sarili ko na makaramdam ng galit sa kanya. Gusto ko siyang iwan talaga, paliwanag niya rito. Maggie, layong apo ng business partner ni Theodore. Tanong nito. Tumango naman siya, kilala mo siya. Oo, pinagsilosan ko na rin ang hitad na yan. Ginugulo pala kayo ng babaeng yan. Masyadong mataas kasi ang tingin niyan sa sarili niya. Kaso, alam mo namang may sa demonyo rin itong ugali ko kaya hindi yumobra. Mahilig iyang kumabit kaya huwag na huwag mong bibigyan iyan ng pagkakataon na masira na naman kayo ni Theodore, saad nito. Kaya nga nasample ko nga kahapon, buti na lang hindi kumontra si Theodore, dahil kung nagkataon, ni anino ko talaga hindi niya makikita, sambit niya. Natawa naman si Jasmine. So, marunong ka na palang manampal ngayon. Mukhang maganda iyan ha, tumatapang ka na talaga. Ganyan nga, hindi tayo pwedeng maawa sa mga taong matataas ang tingin sa sarili. Kapag binitan mo yan paniguradong hindi mo kakayanin ang mga sasabihin nila sa iyo pagkatapos. Kakawawain ka nila, kaya tama lang ang ginawa mo, anito. Napangiti naman ng tipid si Portia. Excited na akong makita ang pamangkin ko. Paniguradong matutuwa si Mama at Tio, anito at batid ang kasiyahan sa mukha. Portia, relasyon ang pinapahabo hindi ang away, okay. Wika nito, tumango naman siya. Terrace sa baba, ano ba ang gusto mong kainin? Sabi sa kini, Geng ay hindi ka nakakain ng maayos kanina dahil nagsusuka ka. May gusto ka bang kainin? Order na lang tayo at sasabayan kitang kumain, sambit nito. Napangiti naman si Portia at na-appreciate niya talaga ang stepsister. Thank you Jasmine. Kahit ano lang basta walang bawang, sagot niya rito. Ay, hindi ka pala exempted sa Bawang Chronicles na yan. Natatawa nitong tanong. Napasimangot naman siya. Ewan ko talaga, favorite ko naman ang bawang. Ngayon ewan ko, kaunting amoy lang naduduwal na agad ako, sagot niya rito. Ganyan talaga, walang scientific explanation ang ganitong phenomenang nangyayari sa ting mga babae kapag nagdadalang tao. Pero ganoon na nga talaga siguro. May mga bagay talagang hindi kayang patunayan ng isang tao lang. Mahiwaga ang mundo ika nga. Napangiti naman si Portia sa narinig. Ang dami mao na yatang alam ngayon, komento niya rito. Natawa naman ito. Ganyan talaga kapag nagkakaisip na ang bobo, sagot nito. Nagtawa na naman silang dalawa. Kagat-kagat ni Portia ang kanyang hinlalaki habang nakaupo sa couch ng living room at hinihintay na umuwi si Theodore. Baka nga ay mamaya pa iyon at anong oras pa. Masyado pang maaga. 6:00 pa lang kaya sigurado siyang mamaya pa iyon at busy ito. Uy, hinihintay niya, tukso sa kanya ni Geng. Napangiti lamang siya rito. Kababakasan sa kanyang mukha ang hiya. Sus, nahiya pa talaga, dagdag pa ni Geng. Akmang bubuksan pa sana niya ang TV nang may humantong sasakyan. Kaagad na parang nagsikarerahan naman ang kanyang puso. Nandito na si Theodore, aniya. Umayos siya sa kanyang pagkakaupo. Nang makapasok ito ay kaagad siyang napatayo. Nakukurot niya ang sariling daliri dahil sa kaba. Nakatingin lang siya rito at ganoon din naman ang binata sa kanya. Tila alanganin pa itong lapitan siya. Theodore, nahihiyang wika niya. I'm sorry. I came home late. This is the earliest I can do, wika nito. Napakamot naman sa ulo niya si Portia. Ha! I saw your text, wika nito. Hindi maipagkakaila ang saya sa mukha nito habang sinasabi. Mabilis na kinuha naman ni Portia ang kanyang cellphone at natawa ng pagak. Sent na ang nakalagay. Hindi niya iyon napansin kanina at ang buong akala aniya ay hindi niya iyon sinend. Oo, sa tingin ko hindi maganda na hindi tayo nagpapansinan. This past few days, I realized na may mali rin ako. Nagpadala ako sa emosyon ko. I criticized you fully. Sobrang nahihiya ako at gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Hindi kita binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Hinayaan kong lamunin ako ng galit ko imbis na pakinggan ka, mahinahong wika niya nito. Nakatitig lamang si Theodore sa kanya. Hindi ko dapat ginawa iyon dahil alam ko naman, aware naman ako na hindi mo ginasto yun. I'm sorry kung nag-jump into conclusions agad ako.
I'm sorry kung hindi kita pinakinggan at basta-basta na lang gumawa ng desisyon, dagdag niya. Tiningnan lamang siya ni Theodore at ilang saglit pa ay niyakap siya ng mahigpit. Nagulat siya sa ginawa nito pero napangiti na rin. Pakiramdam niya ay nawala ang sobrang bigat na pakiramdam na nakaatang sa kanyang dibdib. I know. I'm sorry too dahil sa nangyari. I'll be more cautious now. Hindi ko hahayaang maulit pa yon. I swear, hindi ko talaga ginustong mangyari yon. Naalala ko lang na blurry na ang paningin ko at hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. I felt so weak that time, sambit nito. Tumango naman si Portia. I'm sorry, aniya rito. Hinaplos naman ni Theodore ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang noo. May gusto sana akong sabihin sa iyo, aniya rito. Kumunat naman ang noo ni Theodore. What? Tanong nito. Akmang magsasalita siya nang tumunog ang cellphone ng binata. Kumunat naman ang noo nito. Napatingin doon si Portia at ang stepmother nito ang tumatawag. Hindi yun pinansin ng binata subalit tumawag na naman ulit. Sagutin mo muna, baka importante, aniya rito. Huminga naman ito ng malalim at sinagot na iyon. What? I'm busy, asat nito. Pumunta ka sa hospital ngayon din. Na-admit ang daddy mo, wika nito. Nagtinginan naman si Portia at Theodore. Please lang, huwag mong dalhin ang girlfriend mong hilaw kung ayaw mong lumala ang kondisyon ng ama mo, dagdag nito. I'm not coming then, esgaot ni Theodore at pinatay na ang tawag. Theodore, aniya rito. If you're not welcome, bakit ko pa sasayangin ang oras ko sa kanila? I've already done enough for him. I've respected him, but does that not mean that they can disrespect you dahil lang sa hindi masunod ang gusto nila? What they want is not for me, it is for them. It's not my obligation to satisfy what they want. I believe in individuality. Hindi ko kailanman susundin ang isang bagay na alam kong hindi ako sasaya at hindi ko gusto. I don't care if I lose them, they lose me in the beginning. What's the fuss? Saad nito. Natigilan naman si Portia, napaisip na lamang siya. Paano nga niya kaya kakayaning malayo sa piling ni Theodore kung sakali? Si Theodore na sobrang laki ng pagpapahalaga sa kanya. Si Theodore na mahal siya. Iniwas niya ang kanyang tingin at napapunas sa kanyang mata. Why? Did I say something wrong? Are you okay? Tanong nito. Natiglan naman si Portia at natawa habang lumuluha. Sorry, hindi ko lang napigilan, aniya rito. Pinunasan naman ng binata ang kanyang mukha. I'm sorry Theodore. I'm very sorry, paulit-ulit niya iyong sinabi. Ngumiti lamang si Theodore at inilingan siya. I said it's fine love. Naiintindihan ko. Basta huwag mo lang akong iwan, okay na ako. Ayaw kong sinasabi mo yun. Nabablangko ako. Hindi ko kakayanin, seryosong sambit niya. Sinalubong ni Portia ang matamang titig nito at tinanguhan. Oo, hindi ko na uulitin iyon. Kung anuman ang darating panghamon sa teen hindi ko hahayaang masira tayo. Ipaglalaban kita Theodore. Hindi na ako basta-bastang maniniwala kung ano paman. Kung may gustong sumire sa teen hindi ko hahayaan. Talagang ay lalaban kita. Mahal na mahal kita, madamdaming wika ni Portia rito. Kaagad na sinakop naman nito ang kanyang labi. Magkadikit ang kanilang noo at kapwa na pangiti. She was so happy. Sobrang mahal niya ito. Puntahan mo ang daddy mo. Okay lang ako rito. Baka pagsisihan mo kapag hindi ka nagpakita roon, aniya rito. But, inilingan ito ni Portia at hinawakan ang kanyang kamay. Nawalan na rin ako ng ina Theodore. Nawalan ka rin, alam mong hindi madali. Huwag mong hayaang pagharian ka ng galit at sama ng loob sa magulang mo. Ama mo pa rin siya. Kailangan ka niya sa panahong ganito. Masiyadong mahina na ang kanyang katawan. Huwag mong hintayin na baka sa susunod hindi mo na siya ulit makita, wika niya nito. Huminga naman ng malalim si Theodore. But I want you to come with me, giit nito. Ngumiti lamang siya rito at inilingan. Huwag na, alam kong darating ang araw na matatanggap din ako ng ama mo. Sa ngayon, huwag na muna nating gawing komplikado ang isang bagay, aniya rito. Tila ayaw namang gumalaw ni Theodore sa kanyang kinauupuan. Sige na, hinihintay ka na nila roon. He heaved a deep sigh. Uuwi rin ako kaagad, wika nito. Tumango naman si Portia at kumaway na rito.
Nang maywan siya ay saka siya napangiti. Hindi yun ngiti na pilt, ngiting masaya iyon at hindi peke. Ayaw niyang nang dahil sa kanya ay lalo itong malayo ang loob sa ama. Ayaw niyang pagsisihan iyon ng binata. Isa pa ay talagang matanda na ang ama nito. Portia, nasaan na si Theodore? Umalis na naman. Yusis ni Geng-Geng sa kanya. Nginitian niya lang ito. Natigilan naman ang matanda. Ang saya mo yata. Parang ikaw lang ang iniwan na masaya, komento nito. Okay lang ako Geng. Kailangan siya ng ama niya. Nagkausap na rin kami at okay na. Sa ngayon, kailangan niya munang unahin ang kanyang daddy. Nandito lang naman ako eh. Hindi ko na siya iiwan pa ulit, sagot niya rito. Napangiti naman si Geng-Geng. Ganyan ka, siyang tunay. Portia, huwag kang padadala sa mga pagsubok. Ano ka ba? Para ka namang hindi tao, lisa lang tayo ng hinihingahan. Lahat tayo nabubuhay na may krus na pasan-pasan. Sa panahon ngayon kahit baliw na memorable wika nito. Masaya ako't okay na kayo. Walang maghihiwalay sa pamilyang to. Sige na, kumain ka na roon. Nga pala, nasabi mo na ba ang magandang balita sa kanya? Hindi pa eh, akmang sasabihin ko na kanina kaso tumawag ang stepmother niya, sagot niya rito. Okay lang yan, mamaya na lang pag-uwi niya, saad nito. Sumang-ayon naman siya. Pagkatapos nga nilang kumain ay pumunta na siya sa kwarto at gusto na rin niyang magpahinga at may pasok pa siya bukas. Hindi na muna niya hihintayin ang binata at baka gabihin ito. Hindi na rin siya pwedeng magpuyat dahil buntis siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang nakatihaya. Masaya ka siguro no? Okay na kami ng papa mo, aniya. Ang gaan ng kanyang pakiramdam. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa puso niya. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay nagising na lamang siya dahil sa mabigat na nakadantay sa kanyang katawan. Gumalaw siya at lalo lamang nagsumiksik si Theodore sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit lalo. Good morning, bati niya rito. Sorry, did I wake you up? Tanong nito. Umiling naman siya rito. Pupungas-pangas na tiningnan siya ng binata. May klase ka? Tanong nito. Tumango naman siya bilang sagot. May party akong pupuntahan mamaya. I want you to come with me, sambit nito. Ha, sasanduan kita mamaya sa school mo. Ipahahando ko kay Geng-Geng ang damit mo mamaya para sa party. Party? Oo, gusto kitang isama roon para makita ka rin ng mga kaibigan ko. I want to introduce you to them, para na rin malaman nilang ikakasal na tayo, nakangiting sambit nito. Nakagat ni Portia ang labi niya at bamusangot. Baka mapahiya ka lang sa kin, aniya rito. For what? I'm sure they'll get envious when they see you with me. You're so beautiful Portia. Ano ba ang dahilan at sobrang baba ng self-confidence mo sa katawan? Mahinahong tanong nito. Umiling naman siya, hindi ba pwedeng mahiyain lang? Sagot niya. Tumawa naman si Theodore at niyakap siya ng mahigpit. Ramdam ni Portia na may tumutusok sa ilalim, napalunok naman siya at nagkunwaring wala lang. Baka naman pwede mo na akong pagbigyan. Ilang araw na akong malungkot, bulong nito sa kanyang tainga. Natawa naman ang dalaga at mapaglarong tinapik ang balikat nito. Siya man ay miss na ito. Kaso malilate na ako sa klase ko. Sabi ni Gemma kailangan naming maging maaga dahil may pupuntahan kami, sagot niya rito. He looked defeated. Mamaya na lang, babawi ako, aniya rito at kinurot ng mahina ang pisngi nito. Talaga, totoo iyan, walang bawian, tanong nito. Natawa naman si Portia at napatungo. Nakabusangot na tiningnan naman ni Theodore ang ibaba niya at huminga ng malalim. Too bad body, basta mamaya ha, ulit nito. Tumango naman si Portia at natatawang bumangon na at naligo sa banyo. Habang nagbibihis nga siya ay nakatitig sa kanya si Theodore. Nakaupo lang ito sa kama at sinusundan ang kanyang kilos. Bakit? Tanong niya rito. You look very different today. Your hips look wider, anito. Napatingin naman ang dalaga sa balakang niya at oo nga. Bagay ba? Tanong niya rito. You even looked sexier. I wanted to are you so bad, anito. Portia just pursed her lips and smiled at him. Mamaya, ulit niya at kinuha na ang kanyang bag. Tawagan ko na lang kaya ang dean na ay suspend ang klase ngayon. Ani Theodore. Nanlaki naman ang mata ng dalaga. Hoy! Saway niya rito. He just chuckled and went near her.
He snuggled her neck and kissed it lightly. Ang bango naman. My pet Strobang, reklamo nito. Him and his bad mouth, wala talagang pidgel ang bibig nitong magsalita ng kung ano-ano. Hinarap ito ni Portia at hinalikan ang tungki ng mataas nitong ilong. Later nga Tara na sa baba at mag-almusal na tayo, aya niya rito. Ikaw ang gusto kong paaring nito. Napaikot naman ni Portia ang kanyang mata. Kaunti pa at bibigay na talaga siya rito. Nadadala na rin siya sa mga titig nito. Masiyadong malagkit at may pananabik. Idagdag pang sobrang nang aakit ang malamyos nitong boses na medyo paus pa. Theodore, saway niya rito nang yakapin nito ang kanyang likuran. Paglingon niya ay mabilis na sinakop ng binata ang kanyang labi. Hindi na rin siya nakatiis pa at sinagot iyon. Tumagal iyon ng ilang minuto at kapwa sila habol ang hininga ng marating ang kaligayahan. I'm late, bulong ni Portia rito. I'll call your professor to wait for you. Sagot nito at maingat siyang pinahiga sa kama at nilinisan.